Magandang gabi at ito nga gabi na at ngayon lang ulit ako nagkagawa ng vlog ko at syempre bagong lahat huwag natin kalimutang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon kasi binigyan na naman tayo ng magandang buhay at blessings ngayong araw na ito. Yun, tuloy-tuloy lang tayo at ito nagkaroon tayo ng time at ito nga magbablog ako na magluluto ako ng paksiw na galunggong. Ayan, update ko na lang kayo mamaya pag mag-uumpisa na ako. Ayan mga katrituruks at magluluto tayo ngayon ng paksiw ng galunggong. Ito yung galunggong nasa loob na ng banga. Tapos yung mga ingredients na ihalo natin sa paksiw. Ayan, sigurado pag niluto hanapin ng mga kasama ko kung niluto ko dito sa bahay. Pag natikman nila kung niluto kong paksiw.
siyempre, unahin natin yung natin ilagay yung luya. Pagaluhaluhan ko na itong mga ingredients na. Ang mahuli na lang yung luya, yung sili at saka itong talong kasi madaling madaling maluto. Ilalagay ko na rin itong sibuyas para pag kumulo yung niya, yung lasa niya ay may absorb nung isda. Tapos nilagay na natin yung lagay ko na yung sibuyas, paminta. Konting paminta. Ihalo ko na rin itong asin. Yan, asin. Tapos haluin ko na rin suka. Sigurado ito mabang ito mamaya. Sana kaya kulang pa ng lalagyan ko pa pala ng bawang para magano siya mas mabango. Ayan. Kukuha ako ng bawang dito sa store. Kasi kasi nandito yung bawang nilagay dito. Ito ay yung namin. Ayun yung buo na lang ang kukunin ko pa magamit pa nila pag nagluto sila bukas. Ito na lang. Yan, bawang. At yan na, syempre ngayon pa lang ako magluto pero tignan niyo, madilim na dito sa labas, gabi na, pero ang oras ay alas 7:10 pa lang naman, aga pa. Sakto mamaya pag naluto tong kanin, sarap sarap ng pagkaluto. Sarap ng pagkaluto ng kanin. Yan, mga na lang siguro 5 minutes luto na yung luto na yung kanin. Ayan. Ko muna itong bawang na ilalagay ko. Siguro pwede na itong tatlo. Pwede na itong tatlong bawang. Ayan. Para mas mabango mas lumasa yung paksiw. Pagkakalam ko yung iba pag nagluluto sila ng paksiw ay hindi na sila naglalagay ng bawang dito sa amin, pero may kanya-kanya namang kanya-kanyang proseso sa pagluluto, sa kanya-kanyang discard yan. Pero kasi ako pag nagluluto ako ng mga kahit naglalagay ako ng bawang. Pero kapag hindi naman kailangan yung niluluto ng lagyan ng bawang, huwag. Kasi nga mayroon din na ibabagay yung bawang sa niluluto natin. Gaya ng mga sinigang. Hindi natin pwedeng lagyan ng bawang yun kasi mag-iiba yung lasa, magiging hindi maganda sa panlasa at saka yung sa amoy kapag yung sinigang nilagyan mo ng bawang. Kaya luya lang nilalagay natin, tapos yung sibuyas lang doon sa naman sa sinigang. Pero sa mga ganito pwedeng lagyan ng bawang. Yan, na lang. Hintay ko na lang maluto yung kanin. 5 minutes siguro pwede na yan. Tapos ilalagay ko na rin ito. At tatapon ko muna ito. Ito yun, yung paksiw na galunggong. Tapos lalagyan ko na konting tubig para maluto niya lahat pag kumulo. Tama na siguro yun. Okay na, tama na yung tubig niya. At ito lalagyan na natin dito. Sa bawat panig at pakikinig sa bawat angulo ng storya. Sa ganitong paraan ang muna ang share sa promosyon ng mga lokal na balita sa bawat rehiyon.
GMA Integrated News. Ang news authority ng Pilipino. Dahil local news matters. Dapat updated ka. GMA Regional TV will keep you updated. Ayan, okay na. Ready to cook. Mayan ko na lang titikman yung ano kung sakto na yung timpla niya. Mira naman kung nilagyan ko ng asin baka masubrahan ko yung asin nila lang. Ito na yung yung talong at saka yung sili, pero mahuli kong ilagay kasi madaling maluto ito. Ano ko muna, babad ko sa tubig. Babad ko muna sa tubig para hindi mangitim. Yan yan yan. Lalagyan ko ng tubig. Ugas na yan kanina. Nagasan ko na yan kanina. Ano na lang, bababad ko na lang. Okay na. Mga katroy-taruks. Mamaya, lalagay na natin. Tapos, yung takip na lang. Tatakpan na natin to. Ayan siya. Ganda ng bangaan pinaglulutuan ko nung para mas masarap. Kasi kapag banga, mas masarap yung ano niya, yung pagkaluto niya. Ayan. Tingin ko na lang maluto yung maluto yung kanin. Ayan, nakaano pa siya. Pero mga siguro 7:20 pwede na. Ayan, anong oras na? 7:20. Ayan, nasa ano na tayo, malapit na. 7:19 na. Matapos makuha ang may at ilalagay ko na mamaya. Our new mayor with a vote of 84,377. Pero bago natin lutuhin habang naghihintay tayo ay maghugas muna tayo ng mga ginagamitan nating mga sangkalan at saka plato. Hindi lang na pabutihin palalo yung buhay ng mga nagenyo, pero maipakita sa buong bansa na mga nagawa. Maghugas muna ako. Ano naman makapag-initiate na. Very uplifting not just for myself, but for the entire movement. Kasi maraming nawawala ng pag-asa. Maya-maya, pero yung strong showing ni Bang susunod, pagkatapos ko na lang maghugasan ko lahat, pag ilalagay yung paksiw natin. Saglit lang to. Pagkatapos nito, yun na isusunod ko. Para mas maganda pa yung pagkaluto ng kanin. Ikinagulat ka ng maraming ang pag-arat at pagpasok pa nga ng ilang senatorial candidate na hirap makapasok sa Magic 12. Habang nagugas tayo, ay manonood din tayo ng news. News ng kung anong nangyari kahapon. Puro election yung laman ng natin ngayon. Laman ng news natin ngayon sa TV. At sa mga nanalong mga kandidato, congratulations nga pala sa inyo. At sana ay magampanan natin yung yung mga gagawin natin. At sana matulungan nyo yung mga kagaya naming mahihirap. Kasi nga kayo yung aming nanay at tatay ngayon. Yan, luto na yung kanin. Nilagay na nila yung itong paksiw. Ayan. Nakaano na siya. Patuloy natin ang paghugas. And ito yung ginagawa ko dito sa bahay pa nandito ako. Paghugas, naglalaba, nagtitinda ng barbecue. Yun yung mga ginagawa natin kapag ganitong hapon. Sa umaga naman, papasok tayo ng trabaho. Yan. Kasi kailangan para meron tayong pagbubuhanan ng income para mabuhay tayo. Hindi rin pasok sa survey period. Ang experience,
sabunin. Ugasan din naman, ugasan din natin itong pinag-anoan natin, itong ginamit natin para malinis yung hugasan natin mga plato at saka mga kutsara, baso, yan. At tapos na akong maghugas. Tapos na natin hugasan yung mga plato at saka yung ano kanina, yung sangkalan. Kutsara na lang yung mga nagamit, basta yung mga nagamit. At punasan ko na lang yung mesa. What Negros Salmon really wants is a very peaceful province. Nakasuot ng bulletproof vest si Kerwin Espinosa nang iproklama bilang natin mayor yung ng Guerra Leyte. tayin ko na lang yung habang nangangampanya nito luto ko na paksiw kung kumulo na. Pag kumulo na siya, malapit na maluto, tsaka natin ilagay yung sili at tsaka yung yung talong. At pagkatapos natin magluto, kasi nga si Mrs. ay nagpapamasahe dun sa taas, ay dun sa loob. Nagpapamasahe din tayo mamaya pagkatapos yang magpamasahe. Yan. Nandun siya. Sa may sala. Pero hindi na ako lalapit doon kasi nga nakakubot-hubad siya. Nagpapamasahe. Baka makita nyo yung kaseksihan niya. Nakatawan. Kaya dito na lang tayo. At yan, malapit na siyang kumulo at umuusok na. Yan. At naglagyan ko pa nga pala ng ng konting manteka para mas karoon siya ng lasa, para mas malinamnam ng konti. Yan. Parang parang fish oil. Yung fish oil siya. Yan. Kasi nga kapag nilagyan mo ng mantika yung mas masarap. Mas lalong sasarap yung yung paksiw mo pag may mantika ng konti. Pero konti lang, hindi naman gaanong marami. Tansyado lang. At nandito ulit tayo sa labas. At ito madilim at umaambon-ambon pa. Pero okay pa naman. Yan. Habang iniintay yung niluluto, tignan ko nga kung may nandito yung mga tropa lips ko. Oh, wala sila kasi kagabi nag-inuman kami dito sa may dito sa may bahay. Inuman lang ng konti. At habang naghihintay tayo dun sa niluluto natin gumulo, ay muna tayo, mag-gitara kahit na hindi natin alam. Ito nga pala ang gitarang ko ay niregalo sa akin ito ni Manang Bibi doon sa Singapore nung pumunta kami doon. Tapos nung uwi kami, yan, binigay na niya sa akin. Yan siya, kung gusto nyong bilhin, kung mga gustong bumili, sabihin nyo lang at hindi ko ibebenta. Kasi nga, regalo. Hindi, gino-joke ko lang kayo. Hindi ko ibebenta. Para meron naman akong laruan pag kasi ito, nilalaro ko ito pag wala akong ginagawa. Pag gusto kong mag-gitara ng konti, hindi tayo marunong. Ito. Kuhay mo gagabay sa'yo, ikaw ay lang nanapat pa sa impyerno. Pabalik sana habang tayo'y magkakabay. Yun.
niluluto natin. Nangangamoy paksiw na. Kapag ganyan, kapag may nangangamoy na, ibig sabihin ay kumukulo na. Tignan ko kung pwede ko nang ilagay yung ano. Pwede ko nang ilagay yung talong at saka yung sili. Ayan, oh. Kumukulo na mga Katroita Rooks. Sarap ng amoy. Ayan, at pwede ko na siguro ilagay yung ano. Kaya yung talong na lang muna at ang ilagay ko bago yung sili para at least maluto na yung ano, yung talong. Nagtikpan natin yung ano, yung lasa kung sakto na yung ano niya, yung alat niya. Kulang pa lang konti. Medyo maasim. Natamihan ko yata yung ano niya, suka niya, pero okay lang naman. Lalagyan ko ng konting asin. Yan. Kinamay ko na yung asin, malinis naman yung ano ko, yung kamay ko. Kahit tayo naniniwala na may pag-asa pang Pilipinas, nagkaroon kami ng last caravan, so we ended very strong. Ang mga nasa dulo naman ng Magic 12, Takpan ko hindi na. pa nakasisiguro. Tapos, ugasan muna natin yung kutsara. Kuha tayo ng panibagong ano, kutsara para pag tinikman natin ay hindi naman ano yung hindi naman dumampi sa labi natin yung ulit yung ilalagay natin doon na pagtikim. 10, 11, 12, yung bottom ma'am. Yung nasa ibaba, yun ang competitive area. Ibig sabihin, baka malaglag yung 12. Tikman na natin. Tikman ko na kung sakto yung alak na. Nilagyan ko ulit ng ano kanina eh. Nilagyan ko ulit ng asin kanina. Kasi nga, medyo maasim siya. Sakto lang yung asim at saka alak. Kasunod naman nila sina Ben Tulfo at Bong Revilla. Halos hindi naglalayo ang kanilang mga Pwede na. mula din sa 10, 11, 12. So, pwede gumalaw. Tapang nung suka. Although yung magkakadikit din yung Pwede ko na yung ano. numbers ng mga nasa... Kamayin ko na mga Katroita Rooks ng talong ha, kasi malinis naman tong ano ko eh. Pwedeng mag-change lang. Pero Malinis naman tong kamay ko. ano na eh, mukhang okay na sa kanila yung... Ayan. So, sasabayin ko na yung ano, yung sili at saka talong. 10. So, yung Yun. 10, 11, 12, yun ang medyo... Kasi hindi ko pwedeng ano ito, Mark Salazar, nakatutok i-ano yung kutsara. 24 oras para sa eleksyon 2025. Nagugas naman ako. Ingredients na rin yan pag ano, pag natikman. So, yun. Yan mga Katroita Rooks. Si dating Galaan Vice Mayor Kenny Alizona, habang si dating Yung talong. Member Maurice Philip Yan. Alexis Albayda naman, ang Vice Mayor. May 100 at 11 na listadong botante sa kalayaan na itinatagong 1978 para palakasin Tingnan natin ang yung nasalitang talong. Pilipinas sa Tingnan kalayaan natin. Group of Islands. Tapos, dadagdagan ko ng konting tubig para kapag kumulo eh maanuhan yung talong na nilagay ko. Yan. Yan, malinis. Mula sa Davao City, nakatutuklay. Si Maricola doon naman. Kunting tubig lang, sakto mamaya luto na yan. Madali lang naman lutuin ng ano, yung paksiw. Hindi naman ano, matagal to lutuin. Kunti lang. Yun, pwede na. Ano muna, i-ano ko lang ng konti para ano. Duterte bilang mayor ng Davao City. Tinalo niya ang noong miyembro ng kanyang gabinete, si dating Secretary to the Cabinet, na si Attorney Carlo Nograles, na nakakuha ng 18,852 na boto. Dahil nakakulong si Rodrigo Duterte sa daig sa Netherlands, takpan ulit natin at hintayin na natin ano, matayo konti yung ano niya, yung sabaw. Dapat kasi pag niluto mo to, hindi siya gaanong masabaw. Dapat sakto lang yung ano niya, yung sabaw niya. Kunti lang, parang niluto mo sa ano lang to. Niluto mo ng ano, walang patitirang tubig. Kaya sabaw ng ano, yung paksiw. Meron man pero konti. Ang gumalo, tanging mga anak ni Pulong na sila Rodrigo Duterte na nangurang konsihan sa first district. At update ko na lang kayo mamaya pag luto na yung ano, yung niluluto ko para
magpapakakain na rin kami kasi anong oras na? Mag-alas 8 na, pero siguro mamaya mauli pa akong kain kasi magpapamasahe pa ako at mauna na sila kung sino yung gutom na. Siya na yung unang kakain. Ayon sa Davao City Board of Canvassers, mas mataas ang voters turnout ngayong eleksyon kung ikukumpara nung nakaraan. Out of more than 1 million. Ayan, tapos na itong niluluto ko. Luto na siya, oh. Ganda ng pagkaluto. Itong talong at saka yung mga sili. Tsaka yung isda dun sa loob. At yan na nga, tapos na yung itong niluluto kong paksiw. At maya ay magpapamasahe naman ako kasi nga ilang araw nang hindi pala ilang araw, kumbaga ilang buwan nang masakit tong likod ko, halos 2 buwan na yatang mas sumasakit tong likod ko, kaya kailangan kong ipamasahe para yung lamig maalis yung lamig dito sa likuran ko. Kaya sa susunod na sa susunod na kaganapan kung anong mangyayari dun sa pagpapamasahe ko mamaya. Kaya hanggang sa muli at hintayin nyo na lang yung susunod na vlog ko, yung ito nga, yung magpapamasahe ako. Sige, at kailangan ko na rin mag-shut off mga Katrita Rooks. At yun, hintayin nyo na lang yung susunod na mangyayari dun sa dun sa vlog ko, dun sa magpapamasahe ko mamaya. At kailangan ko na mag-shut off. Maraming salamat at sana huwag kayong magsawa. Thank you.